Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1990. Nang matanggal sa trabaho ang aking ama na si Nestor, bumalik kami sa trabaho ng aking ina sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar upang mapangalagaan ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Pagsasaka ang naging hanap buhay namin doon. Meron kasing lupain ang aking ina na ginawa naming taniman ng pinya. Sa una po ng aming pagtira doon ay naging maayos naman ang aming buhay. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unti naming napapansin na ang baryo ng aking ina ay meron palang misteryong itinatago. Isang nakakakilabot na karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. At ito ang aking kwento. Anak naman, diligan mo na mga pinya natin, tanghali na eh. Nandiyan ka pa rin sa higaan mo. Tay naman ang aga-aga pa eh. Tay, bigyan niya pa po ako ng 5 minuto. Iidip lang ako. Ano bang ginawa mo kagabi at napuyat ka ng ganyan? Tay, hindi po ba inutusan niyo ako kagabi na magsunog po ng mga basura sa paligid ng taniman ng pinya? Sabi niyo pa nga po eh, kapag malapit ng anihin ng mga pinya, kailangan niyo yung pausukan. Oo nga, pero 9:00 lang yun ang gabi ah. Paano ka naman napuyat? Ay nako, pati po ba yun ipapaliwanag ko pa rin sa inyo? 9:00 nga po ako nagsimula, natapos naman po ako hating gabi na. Ay nako, nakahanap ka na naman ng palusot. Hala, sige na, bumangon ka na dyan at alagaan mo sa dilig ang pinya. Naman sabi ng antok pa nga eh. Isa pa alam niyo naman diba, ayoko po talaga na mag-alaga ng mga pinya. Iba na lang po ang iutos niyo sa akin, tay, wag lang yun. Por Diyos por santo naman batang ito. Aba, ano naman ang iuutos ko sa'yo bukod sa pinya? Wala na tayong ibang inaalagaan. Ay nako, pambihira ka talaga, oo. At saka, sino sa palagay mo ang aasahan ko sa pag-aalaga ng mga pinya natin? Tayo lang naman dalawa ang magkasama dito. Kung bakit naman kasi bumalik-balik pa tayo rito eh. Nakakainis talaga. Ano sabi mo? Anong binubulong-bulong mo dyan, ha, Rodel? Wala po. Susunod na po ako sa utos nyo. Wala naman po akong pagpipilian eh. O hala, magdala ka na rin ng itak. Dukalin mo ang lupa sa palibot ng puno ng mga pinya. Ano po, tay? Pambihira naman yan oh. Alam niyo naman po diba, pinakaayoko po sa lahat talaga ang magdukal ng lupa. Hindi po talaga ako komportable na pumasok sa loob ng taniman ng mga pinyi. Ang dami po kasing tinik ng daon, natutusok ako. Rodel, ano ka ba? Saan ka ba nakakita ng daon ng pinya na walang tinik, ha? Pambihira ka talaga, oo. Ang hirap sa'yo, ang dami mong reklamo. Parang tinik lang eh, hindi mo naman yun ikakamatay. Ang kaartean mo sa buhay ang ikamamatay mo dahil mamamatay kang dilat sa gutom. Ay, naku talaga. Nakakasura kang bata ka. Hindi niyo naman po kasi naiintindihan sinasabi ko eh. Ewan ko sa'yo. Baka gusto mong ihampas ko sa itong nakasabit na dahon ng pinya sa pintuan natin. Sumunod ka na lang sa utos ko nang di na umiinit ang ulo ko sa'yo. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan, ha? Gusto ba talagang tamaan? Siyempre, ayoko po. Susunod na nga po eh. Gagawin ko na nga po yung pinag-uutos nyo eh. Naman bad trip talaga. Rodel, naririnig kita. Hindi na ako natutuwa sa mga pagsagot-sagot mo, ha? Baka mawala ang tamis sa mga pinya ko dahil hindi bukal sa loob mo ang pag-aalaga sa kanila. Sus, ang dami niya naman pong pamahiin, tay. Hala, sige na. Mauna ka na at ihahanda ko na tong mga abono. Susunod na lang ako sa'yo. Teka,
Huwag mong kalimutan dalhin ang pang-spray ha. Opo, Tay. 18 taong gulang ako noon nang lumipat kami sa baryo sa probinsya ng Bicol. Ayoko talaga sa lahat ang pag-aalaga ng pinya dahil sa tinik nito. Pero dahil wala naman akong ibang pagpipilian, ay napipilitan na lamang akong sumunod sa aking ama. Kakamot-kamot sa ulo na bumangon ako at bumaba sa aking katre na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking itak. Nakasabit yun sa dingding ng aking kwarto. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan, Rodel? Sige na, bilisan mo na, tanghali na. Mag-aalok pa tayo ng mga pinya sa ibaba ng bundok sa mismong sentro ng bayan. Aba, malayo yun dito. Baka madilim na ang paligid bago pa tayo matapos. Bakit naman po kasi mag-aalok pa tayo ng mga pinya eh? Marami naman pong bibili niyan sa atin eh. Mabuti na yung may tiyak tayong buyer nang hindi naman masayang ang aanihin natin na pinya. Tsaka kailangan din natin kilalanin ang mga tao sa baryo na to. Para naman hindi tayo pag-isipan na tayo ay masamang tao at walang pakisama. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa naming gawin yon. Hindi na lang ako nagsalita. Maya-maya pa ay tinahak na namin ang daan papasok sa kakahuyan. Pagdating namin sa taniman ay agad akong nagdilig, naglinis at nagdukal ng lupa. Pagkatapos ay si tatay naman ang naglagay ng pahabol na abono sa mga pinya. Pagkalipas ng 1 oras ay natapos din kami sa pag-aasikaso sa mga tanim. O sige na, Rodel. Itabi mo na ang mga gamit natin at pupunta na tayo sa bayan. Hindi po ba muna tayo kakain ng tanghalian, Tay? Kanina pa po kasi ako nagugutom eh. Doon na tayo kumain. Ang balita ko meron daw karinderya sa bayan eh. Sikat daw yon dahil sa masarap na luto ng Bicol Express. Masarap din naman po kayo magluto nun, Tay. Wala na kasing oras para magluto pa eh. Para isahan na lang ang lakad natin nang hindi masayang ang oras. Sige na. At bigla akong nagutom nang maalala ko ang ulam na Bicol Express. Itak lang ang iniwan kong nakasukbit sa aking bewang. Ang pang-spray naman ay iniwan ko sa kubo na naroon din sa taniman ng pinya. Habang naglalakad kami sa gitna ng kakahuyan, ay bigla kong naalala ang tungkol sa pagkamatay ng aking ina na si Soledad. Tay, matanong ko lang, ano po ba kasi ang totoong nangyari kay nanay? Ano po ba ang ikinamatay niya? Pambihira ka naman, Rodelo. Tama ba bang pag-usapan ng tungkol sa nanay mo? Pilit ko nang kinakalimutan na nangyari sa kanya. Tapos ipapaalala mo na naman sa akin. Aba, Pasensya na po kayo, Tay. Bigla ko lang po kasing naalala si nanay. Iniisip ko lang po, paano kaya siya nabuhay sa ganitong klaseng lugar? Liblib, tahimik, mahirap ang pamumuhay, at parang kakaiba ang mga taong naninirahan dito. paano mo naman nasabing kakaiba? Bihira nga tayong bumaba ng bundok. Isa pa, ganito naman talaga sa probinsya eh. Tahimik at hindi pala imik ang mga tao. Siguro nga po, naninibago lang ako. Huwag mo na ulit babanggitin ang tungkol kay Soledad ha. Kapag naaalala ko siya, hindi ko naiiwasang hindi malungkot. Oo na po, hindi ko na po babanggitin ang tungkol kay nanay. Kung bakit naman po kasi, konti lang ang alam kong detalye tungkol sa kanya. Ayaw niyo po kasi siyang pag-usapan natin eh. Pakiramdam ko po tuloy, may itinatago kayo sa akin. Tumigil sa paglalakad ang aking ama at seryoso siyang tumingin sa aking muka. Wala akong tinatago sa iyo, Rodel. Kaya tigil-tigilan mo na ang pag-iisip sa mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Irespeto mo na lang ang nararamdaman ko, anak. Alam mo naman na hanggang ngayon nangungulila pa rin ako sa nanay mo eh.
Ang simple-simple naman po kasi ng tanong ko sa inyo, hindi niyo po masagot ng maayos. Kaya kung ano-ano tuloy ang iniisip ko. Isipin niyo rin naman po yung nararamdaman ko. Ay nako, pagtatalunan pa ba natin to, ha, Rodel? Aba teka, nandito na pala tayo eh. Saka ko lang napansin ang itsura ng lugar na aming nadatnan. Maraming bahay sa gilid ng mabatong kalsada. Halos lahat ay gawa ang mga yon sa kugon at kawayan na pare-pareho lamang ang mga itsura. Maraming mga tao ang masayang nagkwekwentuhan sa labas ng kani-kanilang tahanan. Ngunit nang mapansin nila kami, ay saglit silang tumigil sa pag-uusap. Nakatingin lang sila sa amin ni Tatay. Tay, tignan mo. Bakit po kaya ganyan sila makatingin? Ngayon lang kasi tayo bumaba ng bundok simula nang dumating tayo. Ganyan naman talaga kapag dayuhan, di ba? Pero tay, di ba, hindi naman po tayo dayo dito. Dito po ako pinanganak at taga rito po si nanay. Tumira rin po kayo rito ng 9 na buwan, hindi po ba? Oo nga, pero iba na siyempre kapag lumipas na ang 17 taon. Hala sige na, lapitan mo na sila at mag-alok ka ng pinya. Teka, bakit po ako tay? Kayo na lang po kaya. Ay nako, paano ka matututong mag-sales stock? Kailangan mo matutunan kung paano mag-alok ng iyong produkto. Para naman kapag wala na ako, abay kayang-kaya mo nang mag-isa. Pambihira naman oo. Hindi ko po pinangarap na habang buhay magtitinda ako ng pinya no. May sarili po akong mga pangarap. Huwag ka na nga mga tuwiran dyan, sumunod ka na lang. Sige na, lapitan mo na sila. Nakatingin na sila sa atin, oh. Kahit napipilitan, ay wala na akong nagawa, kundi lapitan ang isang umpukan ng mga tao sa harap ng tindahan para mag-alok sa kanila ng pinya. Mawalang galang na po sa inyo mga ate, kuya. Baka gusto niyo po ng pinya. Malapit na po kaming mag-ani, 1 linggo na lang po ang palilipasin. Baka gusto niyo lang po bumili sa amin. Baka gusto niyo pong umorder. Natigilan ako dahil seryoso silang nakatingin sa akin. Hindi sila nagbago sa pagkakaupo. Para silang mga estatwa. Kaya wala na akong nagawa kundi ang lumapit kay tatay at magreklamo. Pambihira naman tayo. Para akong tanga na nakikipag-usap sa mga kahoy. Uy, huwag ka maingay, baka mamaya marinig ka nila. Nakita niyo naman po, di ba? Oo nga, napansin ko rin. Sige na, huwag na lang natin silang pansinin. Sa unahan na lang tayo mag-alok ng pinya. At baka pinagli ang mga yan sa manikin. Ewan ko kung matatawa ako sa pagbibiro na yon ni tatay. Mas nangibabaw kasi sa akin ng sandaling yun ang labis na pag-aalala. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ganun ang reaksyon ng mga tao sa lugar na yon. Tay, alam niyo po ba ang pakiramdam na para bang ang bigat po pakisamahan ng mga tao rito? Yung tipo po na parang may tinatago po sila sa atin. Sos, nag-isip ka na naman ng mga negatibo, Rodel. Pwede ba? Puro positibo muna ang isipin mo. Nagswertehin naman tayo. Kumain na muna kasi tayo, tay. Nang mawala na po ang ganitong klaseng pakiramdam ko. Mamaya na, kapag nakapagpa-order na tayo. Teka, ayun o, sa bandang yon. Nakikita mo ba mga tao ron sa tapat na malaking bahay na may pulang pintura? Opo, bakit po tay? Lapitan natin sila. Alukin natin ang pinya. Baka hindi rin sila magsalita tay katulad kanina. Sus, parang isang beses ka lang nabigo. Susuko ka na kagad. Tara na. Naunang naglakad ang aking ama papunta sa lugar na itinuturo niya. Pagdating namin sa tapat ng umpukan ng mga kalalakian, napako ang aking atensyon sa matandang lalaki na nakangiti kaagad sa amin. Kaya hindi na ako nahiyang mag-alok ng pinya. Mga amang, baka gusto niyo po ng pinya. Baka gusto niyo pong umorder na sa amin. Teka,
pinya ba ka mo? Aba, tama-tama. Pinag-uusapan pa lang namin yung taniman nyo ng pinya. Iniisip namin kung kailan kayo mag-aani ng mga pinya at balak namin kumuha sa inyo kahit isang sako. Ganun po ba? Naku, maraming salamat naman po. At may bueno mano na po kami sa pagpapa-order. Sige, pa-order ako ng isang sakong pinya at ititinda ko rin ang mga yon sa tapat ng aking bahay. Biglang binalot ng tuwa ang puso ko ng mga sandaling yun. Yun din kasi ang unang pagkakataong nakapagpa-order ako ng pinya. Si tatay naman, nakita ko na naglilista rin ng pa-order sa ibang mga lalaking naroroon. Maya-maya pa ay nagsalita ulit ang matanda na hindi inaalis ang matamis na ngiti sa labi niya. Alam mo, kamukha mo si Soledad. Bigla akong natigilan nang mabanggit ng matanda ang tungkol sa aking ina. Narinig naman yun ni tatay, kaya siya na ang nagsalita. Teka, kilala niyo pala ang asawa ko si Soledad. Abay, oo naman. Napakagaling nung magluto ng minatamis na pinya. Ginagawa niya yon na dulce o kende. Nako, wala ko masabi sa ugali ng taong yon. Sobrang mapagmahal sa mga magulang at maasikasong babae. Sayang labang at maaga siyang pumanaw. Mabait po pala ang aking nanay, tay. Magtatanong pa sana ako sa matanda ng tungkol sa aking ina nang biglang lumabas sa pintuan ng bahay ang isang balbas saradong lalaki. Seryoso ang mukha niya na nakatingin sa akin. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matandang nagsasalita kanina, saka inakbayan sa balikat. Ano ba kayo, tay? Huwag na nga kayo magbabanggit ng patay na. Saka, aabalahin niyo pa ang mga taong yan eh. Nakikita niyo naman na naghahanap buhay. Ay nako, sahor. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi maalala si Soledad. Abay, kamukha niya ang anak niya, oh. Tignan mo. Tumingin si Mang Sahur sa aking muka dahil naintriga rin ito sa sinabi ng matanda. Si tatay talaga, oo. Natural na magkamukha sila ni Soledad. Anak niya yan eh. Pagpasensyahan niyo na lang pala ang aking ama. Maganda kasi ang naging samahan namin ni Soledad nang siya ay nabubuhay pa. Naku, ayos lang po yun, Mang Sahur. Masaya nga po ako na kahit papano po ay may nakakakilala pa po kay nanay. Siya nga po pala. Kailangan na po naming umalis ng aking anak. Marami nga po pala salamat sa pag-order niyo po, tatay. Lolo Rodrigo na labang ang itawag niyo sa akin. O sige na, pwede na kayong umalis. Sabihan niyo na lamang ako kapag mag-aani na kayo ng mga pinya. Opo, makakaasa po kayo, Lolo Rodrigo. Ako nga po pala si Rodel. Masaya po akong makilala kayo. Tignan mo nga naman ang panahon ano. Parang kailan lang. Ayan, at may binata na pala kayo ni Soledad. Basta't kapag may kailangan kayo o kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mahihiyang magsabi sa amin, ha, Nestor? But teka, kapag napadaan kayo sa kakawyan, mag-iingat kayo, ha? Oh? Abay, bakit naman? Marami na kasing napahamak sa lugar na dinadaanan nyo. Talaga po? Totoo po bang sinasabi niyo, Mang Sahur? Totoo ang sinasabi ko, kaya mag-iingat kayo. Maraming mababangis na pusa ang nakatira sa lugar na yun. Pinapaalalahanan ko lamang kayo para naman makapag-ingat kayo. Nakakatakot nga ang kanilang itsura at talagang umaatake sa tao. Magkakasunod akong napalunok ng laway at bigla akong napatingin sa aking ama na binaliwala lang ang sinabi ni Mang Sahur. Sige po, aalis na po kami. Maraming salamat po sa paalala. Sige na, mag-iingat na lamang kayo ni Rodel. Agad kaming umalis
sa harapan ng mga ito. Naglakad pa kami sa dulo ng kalsada hanggang sa karinderya na sinasabi ni tatay. Pero nang matapos na kaming kumain at tinatahak na ang daan pauwi, nagsimula ang aking pag-aalala. Panay anling ako sa paligid habang naglalakad kami papasok sa mas madilim na bahagi ng kakawayan. Rodel, umayos ka nga. Kanina ka pa hindi napapakali ah. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Hindi lang po mawala sa isip ko ang mga sinabi sa ating kanina ni Mang Sahur, Tay. Ano ka ba naman? Napakamatatakotin mo. Pusa lang yun. Malaki pa nga ang hita mo doon tapos natatakot ka. Pusa lang? Tay, kasasabi lang po ni Mang Sahur kanina. Mabangis at mapanganib na pusa po ang nakatira sa kakahuyan na to. Nakakatakot daw ang itsura. Hindi po ba kayo nag-aalala na baka atakihin tayo ng mga yon? Bakit naman ako mag-aalala? Ay kaya ko naman ipagtanggol ang sarili ko. Tsaka pwede ba, Rodel? Tigilan mo na nga mga ganyang mga tanong mo. Pagod na akong sumagot eh. Ay nako, hindi ko po alam kung paano kayo nagiging kampante sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Dahil alam ko na ginagabayan ako ng Panginoong Diyos. Kaya ba kanina ka pa nakahawak sa itak? Natatakot ka ha? Hindi naman po sa natatakot ako, Tay. Mabuti na po yung naninigurado. Alam niyo naman po, sa lahat ng hayop, sa pusa lang po talaga ako natatakot. Sos! Kalimutan mo na kasi mga sinabi ni Sahur. Pero Tay, alam niyo po, natutuwa po akong malaman na marami pa rin po ang nakakaalala kay nanay. Siyempre naman, abay taga rito ang nanay mo eh. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni tatay. Kahit paano, nakalimutan ko ang takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa, ay bigla akong nakarinig ng kaluskos sa aming likuran. Tumigil ako at lumingon sa hulihan ng aming daan. Kinabahan ako, naging mas alerto sa paligid. Mabilis akong tumakbo papalapit kay tatay. Naabala na sa paglalakad, sa pagtawid, sa maliit na ilog. Tay, para pong may nakasunod sa atin, Tay. Tumigil si tatay sa paglalakad at luminga sa aming paligid. Pagkatapos ay tumingin sa huli ng aming dinaanan. Ngunit wala namang kaming napansin na mayroong tao na nakasunod sa amin. Wala naman ah. Pambihira ka naman bata ka, oo. Kakasabi ko pa lang sa'yo, kalimutan mo na mga sinabi ni Sahur. Tignan mo nga sarili mo ngayon. Para kang ewan tuloy. Tatay naman eh. Paano ko naman po kakalimutan ng mga sinabi ni Mang Sahur? Para namang nagsasabi siya ng totoo eh. Mukhang nakakatakot po talaga ang pusa na tinutukoy niya. Naku, tama na nga yan. Tama na yan. Bilisan mo na maglakad at marami pa tayong gagawin. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lang sa aking ama.